magiging fair yung investigation? If it would help, no? Talagang may matuntun na talagang hindi may aayos, no? Mas malaking bagay sana. Nakakalungkot kasi mga kontraktor, given ano naman yan, tanggap naman natin, nakikita. Ibigay lang yung tama at maayos. Ang nakakainit ang ulo, nakakainis, yung kumita na nga, lulukuhin pa. Aside from substandard, lulukuhin yung materialis, yung pagkakagawa, yung kalidad, nakakalungkot kung may ghost pa. Ito yung medyo may information tayo na may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. I think, hindi na deserve na talagang papagbigyan pa yung mga ganito. Pang-impyerno na yung levels na yun di ba? Na ano na hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? Tila sadyang nasayang lang ang bilang ng taon. Imbis na ilaan nyo sa mga big ticket project, ay mas inuna nyo pa ang pamumulitika at tila panggigipit sa mga Duterte para lang kayo ay manatili sa inyong pwesto. Ito ang matinding sigaw ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media at tila dismayado matapos pinutol ng gobyernong Marcos ang pinakamahalagang build program na mapapakinabangan sana ng maraming Pilipino na tila nasayang lang ang nasimulan ng dating Pangulong Duterte na pinakaasam-asam sana ngayon ng taong bayan na tila hindi binigyang tuon ng pamahalaan ng Marcos administration dahil tila mukhang mas inuna pa nito ang bangayan sa politika kaysa pangangailangan ng taong bayan. Kaya naman hindi na nakapagpigil pa si Senator G.V. Ejercito Estrada na tila tahasang magsalita na sa publiko at tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at ang liderato ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang panayam, Senator G.V. Ejercito Estrada tila may matinding ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Narito ang full video report at kumpirmadong balita na inilabas mismo ng DZAR 1026 News na siyang tila sumampal ng katotohanan at kahiyan sa kasalukuyang gobyerno ngayon at nagpabulabog sa mga nasayang na pinakamahalagang tunay na usapin ng bayan. Gaya na lamang ng nasayang na mga build ticket project ng dating Pangulong Duterte, ang build program na mapapakinabangan sana ng maraming mga Pilipino. Narito at panoorin ang full video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardi sa Membo ng Banateros Vloggers, bang bang. Yon mga kababayan, nakita nyo naman yung ating preview. Nako, ito na si Estrada. Bumabanat na. Mukhang hindi kinaya na tamba itong si Estrada, no? Baka binibigyan ng 100 million, hindi natanggap. Mapera na yung Estrada na yan Okay yan, siguro, hindi na rin siya nakatiis. Ayan, bumanat na. Dapat daw may mapanagot na mga kontraktor, na mga congressman, di ba? Biruin mo mga congressman, mga sangay ng gobyerno, kontraktor sa Pilipinas, di ba bawal yan? Ngayon si BBM, di ba? Sasalita siya. Ganito, may mananagot next month na, kailan pa? Meron nga tinanggal to si BBM, binalik pa rin Walang isang salita talaga tong si BBM na to. Eto nga si Estrada, ayan pakinggan nyo, panoorin nyo yung full video mga babayan, no? Sinabihan niya yung mga, wag naman daw masyadong demonyo. Mga demonyo talaga yan, Sir Estrada. Sasabihin mo pang wag masyadong demonyo, demonyo nga yung mga yan, inuubos na nga yung pera ng bayan. At ito naman si BBM, puro parinig, no? Dapat daw merong managot yan dahil nga daw yung mga proyekto ay hindi maganda, matabang simento. Kagagawa pa nga lang sira na kaagad yung daan. Alam na, matabang ang simento. No, baka yung iba diyan di pa nilagyan ng simento Meron nga ako nakita rito bagong gawa
Mga ilang buwan pa nga lang yung mga bato ng karsada umaangat na. Ibig sabihin nun, matabang. Tapos sablay sablay mga kababayan. Kita nyo, isang ba lugar nyo, tinan nyo nga yung mga karsada nyo dyan kung hindi ba kinurap. Meron pa nga lang, isang taon pa nga lang, binubungkal na eh. Meron nga tayo napapanood sa Facebook. Aba, magaganda pa ang daan ay binabakbak na. Samantalang mas marami pa na mga siraan daan. Hindi yun na binabakbak. Nakakita na ba kayo dyan? Di ba? Merong nag-trending na ganyan. Ang sabi niya, ang ganda-ganda ng daan. Bakit nyo binubutas? Bakit nyo gagawin? Samantalang maayos pa at ay maganda ang pagkagawa. Yun ang mga sinasabi ko sa inyo. Yung mga corrupt na yan. Di ba? Sinisira. Abay, maganda pa. Samantalang yung mga sira, ayaw ipagawa. Aba, malupit talaga itong mga ito. At yung mga kontraktor na mga na mga congressman, mga kababayan, dapat ipagbawal yan, no? Ay bakit ba naman itong si Tamba, yan ang mga pinaggagawa. Ngayon, yari ka ngayon Tamba, iisa-isahin na yung mga yan. Baga, siguro mga nakonsensya na talaga, yung mga hindi nagsasalita dati, ngayon nagsasalita na. Konsensya na sila, ubos na yung pera ng bayan eh. Pero mo, dapat daw may managot sa mga Damocles na mga kontraktor na to. Tingnan natin kasi si BBM naman yung presidente. Baka puro salita lang yan. Ang tagal-tagal na nga, wala pa rin naman nangyayari. Next month na ngayon Mr. BBM. Nasaan yung next month mo? Malapit na magkatapusan, wala pang nakukulong. Unahin mo yung pinsan mong ipakulong kasi siya naman ang pumipirma ng mga budget na yan para dyan sa mga kontraktor na yan, ng mga scammer. Biruin mo, grabe mga no? Biruin mo, mayroon pang lumusot na balita mga kababayan. Merong isang project na pinondohan, nilagyan ng pondong napaka-milyon-milyon. Aba, wala namang project. Dapat Mr. Estrada, lalong-lalo kay Senator Marcoleta, ang napakalupit na napakaraming ribbon, ay unahin mo yung si Tamba, sunod mo na si BBM. Imbestigahan yung mga nawawalang pondo na biruin mo ay nagkaroon ng project pero may pondo. Nawala ang pondo. Nawala ang pondo, hinahanap yung project, wala. Aba, malupit talaga. Yari talaga kayo. Kung hindi man kayo papakulong ni Marcoleta o sino pa man yung mga gustong mag-imbestiga dyan sa ganyang mga anomalya, hintayin nyo yung 2028, no? Kasi parang tayo, wala naman tayong tiwala kay BBM. Puro salita lang naman na sabi dapat may managot. Pero itong si Estrada, mukhang kaisa to ni Senator Marcoleta. No, wag daw masyadong demonyo yung mga kontraktor. Siyempre, pera-pera, 'di ba? Biruin mo. Merong mas malaki pa ang kinikita ng mga kontraktor kaysa doon sa pondo, kaysa doon sa project. 'Di ba? Tapos matabang semento, kulang sa graba. Grabe, ito mahal na 'yung aso ko. Ayun, binawal ko muna 'yung aso ko. So, ganito mga kababayan, panoorin natin tong full video. No, meron tayong mga clips dito mga magaganda at para maunawaan nyo at ma-analyze nyo itong mga sinabi ni Estrada. Kung totoo man to na talagang hahanapin ang mga mananagot dapat sa mga ganitong mga anomalya ay subaybayan natin. Sana Sir Estrada, parang sintapang ka ni Senator Marcoleta para mapanagot, no? At yung pera ng bansa natin ay mapanagot at makakulong yung mga demonyong umubos ng kaban ng bayan. So ganito mga babayan, pag nagustuhan nyo itong video na to, paki-like naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para lagi po kayong updated sa ating mga video araw-araw. Play mo na yun, boy. Let's go! Isbayado si Senador J.V. Ejercito sa pagkakabinbin ng mga malalaking railway projects sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpapabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build, Build, Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay papaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive.
Aniya mahalaga hindi lamang sa konektibidad kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 pa, panahon pa ng President era, North Rail, South Rail. We lost already almost 30 years. Sabi ng senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na ho, zero budget. Nilagyan ho ng Senado yan ng at least 200 million each for the Project Management Office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Giit niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ehersito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Sa huli nananawagan si Ehersito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us, nakalamang na sila they're doing all the right things. Habang tayo nakastagnate. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na madismaya at magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakaw pa more sa kaba ng bayan at tuloy-tuloy tayong pupulutin sa kangkungan. Tapusin na ang paghihirap na to at ayusin ang konstitusyon para pigilan ang mga nagsasamantala. Tama iyan, Senator GV. Dapat talagang makialam na kayo dyan sa Senado na saan napunta ang budget sa railway. Nauna pa ang kabulastugan sa walang kwentang pagpapakulong sa mga taong malaki ang naitulong sa bansa. Dito ako nabudol, kaya ko binoto si BBM Bangag. Gala ko unit team at itutuloy yung build. Dapat pala di nagpaubaya si Sara maging Pangulo. Wala nang budget para sa project, may pera para lang sa bulsa. Wala man yang nagawang project, matapos na lang. Wala talagang maalala ang tao. I-focus sa economy, wag sa impeachment. Kitang-kita naman na ginigipit nila ang Duterte family. Sayang, kung tinuloy BBM yang nasimula ni Duterte, uunlad bansa natin. Gaganda sana. Problema, iba trip ni BBM. Bulsa, sunod-sunuran kasi tambalos-los Liza. End quote. Usapan muna natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan dinisclose niya na 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded to only 15 contractors. Your comment, sir, and familiar po ba kayo dun sa ilan sa mga na-mention na kontratista? Well, nakakalungkot talaga, because one of my advocacies really is infrastructure development. At ang nakakalungkot talaga rito, we allocate about 350 billion a year for flood control projects, ilang taon na yun na 350 billion, that's almost 1 billion pesos a day. And yet the flooding problem is perennial, talagang parang taon-taon nagkakaroon tayo ng investigasyon about flooding in Central Luzon and parts of Metro Manila and elsewhere, pero ito yung parang flood prone na with that amount dapat siguro may resulta, we cannot fight forces of nature, hindi natin kaya yan, pero with flood control projects dapat yan mabilis mong ilalabas yung tubig, yun naman ang key doon hindi natin kaya force of nature, global warming, opo, nandun na tayo, pero dapat nailalabas kagad. With my experience as a mayor of San Juan, meron din kaming flood control, meron kaming flood prone areas dati, may 5 or 6 barangays beside the San Juan River na kahit po isang linggo nang walang ulan, pero pag tuloy-tuloy tas walang ulan, nandun pa rin yung tubig kasi may mga catch basins, So, ang nangyari noon, kasabay ka-batchmate ko si Congressman, Mayor Toby Tiangco, Navotas is
I think 70% it's below sea level ang nabotas eh. So 70% of the time flooded, no? Pero naglagay siya ng bombastic pumping stations, no, strategic areas. Nawala yung flooding sa Valenzuela. Sa Nabotas. Napunta sa iba. Hindi ako lang. Joke ko lang sa kanya yun. Then, nailalabas sa Malabon River. No? Yun yung joke namin kasi dati. So, to be serious about it, sinundan namin yan sa San Juan by putting strategic pumping stations in strategic areas. Nawala yung baha, no? Barangay Bulong Bato, for example, sa Lapan, 15 to 20 feet yan. Pag talagang kasagsagan ng tuloy-tuloy na baha at matagal mawala, pero ngayon nawala na. So, ang nakakalungkot lang sa amin in our own experience, yung last pumping stations, nakalima na yata, 6 akong nung mayor, congressman, hanggang nagsenador, may mga yung na-insert natin na maayos sa kailangan, isa na lang yung talagang kulang, no? Na for 3 years, no, meron kaming documentation na I was asking and requesting DPWH. Kaya lang, towards the end, pagtapos ng budget hearing dito, may errata. No, inabot pa to ni Congressman ni Ronnie Zamora. Siya yung una nag-errata. Tapos ito ngayon, kay Congresswoman Bel Zamora, syempre, utos ito ng mayor na nagsabi na walang project basta galing sa amin na makakapasok. Nakakalungkot kasi pumping station ang kailangan. Ine-errata, pinapalitan ng slow protection, pinapalitan ng drainage improvement. Nakailang drainage improvement na. Hindi mawawala ang tubig doon. Kawawa yung taga-barangay San Perfecto na hanggang ngayon nalulubog pa rin si Barangay Batis, 2 barangay affected na because of politics, sila yung nagsasuffer. Kawawa naman sila eh. Sabi ko nga kay Secretary Bonon, itong darating na budget hearing, kung tayo, nasa opisina tayo, itong mga nababaha, lahat ng sasakyan, motor, lahat na kawawa naman sila. So, ang point ko that's why I brought this up. If this happens in the heart of Metro Manila, na yung dapat na kailangang flood control project, napapalitan ng mga drainage improvements, low protection, na hindi makakasolve, how much more in the provinces? Na sa tingin ko, sabi ko nga, infrastructure is my advocacy. Ang kailangan natin for flood control, especially for Central Luzon, yung mga talagang massive infrastructure, no? Floodways, spillways, water impounding, and some pumping stations. Yan ang kailangan. Pagpapalta mo lahat ng slow protection, drainage improvement, yung mga riverbank sa concreting of riverbanks, lahat na yata ng ilog, sementado na halos lahat. Well, hindi naman nakakatulong. Kailangan natin massive floodways, spillways, and yung pong mga na-mention ko. Kung gantong nangyayari na pinapiraso talaga, mangyayari niyan patsi-patsi. Hindi talaga masusolve ang problema ng flooding kung lahat ng distrito ay kinakailangan maghati-hati doon sa flood control budget. Tingnan natin sana yung top 10 or top 15 flood-prone areas. Dapat doon natin i-concentrate para naman maibsan. Kasi kawawa, pag baha, biro mo lahat ng pinag-ipunan, appliances, sasakyan, motor, kotse, nawawala eh. Hindi naman tayo yung mga hindi apektado, yung mga nasa taga-DPWH, tayo mga official, kawawa yung mga taong talaga nabibiktima. Sir, balikan ko lang. Familiar ka ba doon sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente? At kasi may lumabas ngayon na isa doon, campaign donor ni SP Cheese. Doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 kontratista? Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo, baka sa makabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala eh. Oo. So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel I Villanueva? think sinagot naman na natin ni SP Cheese earlier, no, yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi may parang hindi na natapos yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after dun sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahagi, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi Senator Lacson, sometimes masakit talaga. But he says things as he sees it, no, na may collusion yan. No? DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan, ang nakakabahala, may receive information, may mga ghost, no, projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga, gagawin pang ghost, okay lang naman kumita. Talagang contractor, kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala nang konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga matolerate, no? Ano na yun?
Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost, 'di ba? Okay naman kumita, ibigay niyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. So ano ito, sabwatan between kontratista, DPWH, and then may mga ilan ding pwedeng politiko o lawmakers na kasi kayo nag-allocate ng budget? Well, alam nyo, as long as nasa ang lawmakers naman, no, proud kami sa Senate kasi pag hindi naman masamang magkaroon tayo ng insertions as long as institutional, tsaka minsan naman may mga lumalapit sa atin, bawa sa mga probinsya, as long as mailagay natin sa NEP, no, or kaya sa BICAM, basta lang walang post-enactment intervention. I think yun po yung doon po nagkakatalo and dapat yun ang maiwasan, yung post-enactment intervention. I remember before, sabi ko, nasa kongreso din naman ako, wala naman hong masyadong naging problema. Nung para mas mabuti pa na may PDAF or a Countrywide Development Fund, nabuta ko yung PDAF kasi uniform, no, parang per district, para nga ma-spread out evenly, di ba, yun ang intent for all districts. Meron kaming, at that time, 70 million, which was already enough for every district. Mabigyan kami 5 million extra, 2 million. Very happy na Pero parang ngayon, naging iba na ang level. Nung nawala yung PDAF, naging open season. And I think ito yung dapat talagang iayos. Ibalik na lang natin sa tama. At sa ibalik sa ayos, no, na iwasan na yung ganitong post-enactment intervention. So, balikan ko lang yung kay SPG. So, naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate? Well, kasi parang tuloy-tuloy And the past few weeks, no? It started, and nung una si former President Mig Zubiri, di ba, kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganon ding PR job against him. Tapos nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga issues kay Senate President Mig Zubiri, nabukol-bukol doon. Ngayon, si SP Cheese naman. But I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang ito yung last bastion, hindi man pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso, talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga ay may experience, yung masama committee pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So we may be slower but at least mas nare-refine natin, no, yung mga batas na dumadaan kung sakali. So ano lang to, siguro sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no, kasi talagang marami-rami tayong hahabulin, yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unity team na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo na foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos, makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So, it doesn't help. And I really envy. Naiingit talaga ako, sa totoo lang, sa mga ASEAN neighbors natin. Malaysia, Singapore, of course, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no? Na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat na. Tapos, they seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no? Yung ating pong paglalayo na magkaroon tayong potential investors. So, malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon mas malayo pa yung habol natin. I think this the administration halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no, in a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitingnan din ng investors and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati nga yung kay SP Migs noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House, no, at ng Senado, hindi na natapos, no. Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no, tas atakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So anong tingin niyo dapat gawin para ma-address yun, matigil itong political bickerings, bangayan ng dalawang kapulungan? Tignan na lang po nila what is really happening.
Huwag na natin tignan yung ASEAN. Sabi ko, Vietnam na lang, tignan natin. They seem to be doing the right things, not only investing in infra, pero yung policies nila, and siguro yung political stability. When you see, unang-una, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress, hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito mano na lang tayo. Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of foreign direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability, importante rin. Sir, sa tingin niyo magandang strategy yon, yung may inilaunch si Presidente na website na sumbongsapangulo.ph, an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila dun sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Well, magandang yun. Sana maging successful talaga. Sana ma-vet na maayos din at yung mga talagang legitimate grievances o yung makikita lang issues talaga maparating. No? Huwag naman sana ma-filter din. Ang hirap it really is, alam natin, may experience tayo sa Malacanang, it's really lonely at the top. Kadalasan talaga, yung darating na informasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig. No? Siyempre, karamihan ng officials, ganun din. Ayaw maging bearer of bad news Ganun talaga yon. Nakita na natin how it works. No? So, pero kung talagang concerned sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what really is happening on the ground. Huwag nilang i-sugarcoat, huwag nilang pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para mahanapan ng problema, masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell it as it is, to the President. Kasi mas makakatulong kayo sa presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo ng may mga project para i-control lang ba pero hindi nyo ito masolusyonan so private sector na yung action? Well, malaking tulong, no? Si Ramon Ang siguro isipin nyo nila yung mga na-contribute sa ating bansa, no? Aside from heading the biggest corporations in the country, San Miguel Corporation and others, yung man naitulong niya in terms of infrastructure, MRT7, TIPLEX, Skyway, NAIAX. Paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito, di ba? So with him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, hindi nasa sumisip-sip ako, pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. Pag when Ramon Ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan Sabi ko nga, kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. So welcome of course yung kanyang offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local chief executive, hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat no? Dapat meron din manggaling sa atin. Yung basura, malaking contributor yan sa flooding. Although may mga pumping stations na tayo, kinocomplain ng MMDA at ng DPWH, nakaklag yung pumping stations because of garbage. So, kailangan may responsibilidad din tayo bilang kababayan. Doon pong San Juan po, yung San Juan River, naalala ko noon, yun din na naging problema, yung garbage. Kasi San Juan River, although it's called San Juan River, 2 kilometers ang yung San Juan yan, mga 9 kilometers yan. Downstream kami, Quezon City, Mandaluyong, and then Manila. Ang problema namin, yung garbage na napupunta downstream. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, matulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na huwag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding, nagbabangka kami doon, live na live, nabato kami ng basurang isang plastic nagal si Bayani noon, naalala ko. So, kailangan din ng education. No? Hindi lang gobyerno lagi ang may kasalanan o may responsibility. I think yung citizens also have the responsibility as well. Tapos, naalala ko rin yung isang junction na
malaging binabaha. Naku, nung pinabuksan ko yung imbornal, na may refrigerator, may may mga couches, no? Yung talagang malaking ang tawag ko, culvert. Yun yung laman. So, kailangan magtulungan talaga lahat. Okay, Marlon. Morning, sir. Sir, katulad na nabanggit nyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente kung walang makakasuhan, walang makukulong na mga personalities involved dito, be it government officials or private contractors? Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, walang magtatanda eh. I think itong problema ng ating bansa, walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Di ba? Walang natatakot eh. Kung meron man, small fries. Pero subukan nyo magpakulong na talaga matataas official dyan para magtanda. Yun ang problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso, walang natatakot mangurakot kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa. Di ba? So, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. So yung sa initial audit, sir, since ang order ng presidente under his administration lang 2022. And from then until now, isa lang naman yung DPWH secretary. Tingin sir dapat mag-leave of absence muna at least si Bonoan. Secretary Bonoan para may free hand yung investigation. Well, ideally, ganun nga talaga. No? Pero si Secretary Bonoan, sa tingin ko, with this advanced age, I think he wants a legacy. Pero yung mga nasa baba niya, no, malahat yan. Marami tayong naririnig. So, even the USEX, ASEX, director level, DE, dyan nagsisimula eh. Sabi ni Senator Lacson, corruption starts at the district level. No? So, yan ang mga dapat imbestigahan. Ba't hindi natin simulan? I-reshuffle nyo, i-reshuffle regularly itong mga DE para hindi sila pinanghahawakan ng mga politiko, no? Including us, para wala ng familiarity. I-reshuffle nyo na reshuffle para walang familiarity, para magkaroon din ng yun nga, malaking bagay kung walang familiarity, yung band, yung relationship kasi malaking bagay yan kung matatanggal. Sir, are you aware dun lang sa offer ni RSA? Are you aware of any existing legal framework that would allow such a partnership between SMC or other companies para asikasuhin yung flood problem sa Metro Manila? Kasi mag-fall under ba siya sa PPP? So, pag ganun ba, gaano katagal yan? Whether it's siguro, we can study. Pero from what I know, si RSA and San Miguel has been doing already itong kanilang on their own, yung river cleanups, di ba? Yung Tulyahan or ano pa ba yung mga nilinis nilang mga river. Thousands or millions of debris already ang naklear ng San Miguel through the years, no? So they have been doing this already. So siguro ngayon lang on a larger scale yung kanyang because of his offer. So it's still a welcome development. Ako naman kung makakatulong sa atin, 'di ba? Ba't natin pahihirapan? So ako may track record naman si RSA eh. Again, talagang visionary siya and I have trust in him, no? Pag talagang sinabi niya talagang may mangyayari. Sir, balikan ko lang yung investigation sa sinasabing corruption dyan nga sa mga flood control projects. Kung may mga involved dyan na sabi nyo nga may collusion o sabuatan sa ilang mga politiko, kontratista, taga DPWH, dapat ba mag-create daw ng independent body to make sure na magiging fair yung investigation? If it would help, no? Talagang may matuntun na talagang hindi may aayos, no? Mas malaking bagay sana. Nakakalungkot eh kasi mga kontraktor, given naman yan, tanggap naman natin, nakikita. Ibigay lang yung tama at maayos. Ang nakakainit ang ulo, nakakainis, yung kumita na nga, lulukuhin pa. Aside from substandard, nalulukuhin yung materials, yung pagkakagawa, yung kalidad, nakakalungkot kung may ghost pa. Ito yung medyo, may information tayo na may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. I think, hindi na deserve na talagang papagbigyan pa yung mga ganito, pang impyerno na yung levels na yun eh, di ba? Na hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? Sobra na yun, di ba? Wala naman santo sa atin dito lahat, pero kademonyo na yun, yung kikita ka na tapos hindi mo pa i-ghost nyo pa. Wow, talagang Sobra na yan. sobra na yun. Okay, from Tribune. Okay.
Hi po, Rafi Aying from the Daily Tribune. Good morning. Sir, nag-file po si Senator Rafi Tulfo na ibalik na daw sa MMDA, yung sa primary agency responsible for rehab of pumping stations. Any reaction? Well, ang dati alam ko ng MMDA talaga in charge doon sa mga flood control management ng Metro Manila, no? Siguro nagkaroon din ng problema noon kaya naibalik sa DP, pero now that DP is having so much problems, baka nga magandang maibalik din sa MMDA. Pero MMDA din kasi may mga issues, pero tingnan natin, no, itong budget hearings, no, na kailangan himayin if they deserve and if they are capable of running the pumping stations or maintaining. Kasi alam ko ang nagtatao talaga no, mga MMDA din, no, sa flood control. Dati, pero hindi ko na ngayon, pero we'll find out. And speaking of budget hearing, sir, gigisahin niyo ba ang DPWH sa incoming budget hearing? Because parang very glaring yung mga nangyaring corruption. Well, nakaka-frustrate, no, kasi itong nakakababalik ko lang sa Senado, itong nakatatlong budget hearings na. And then, magkakaroon pa ng, di bali budget hearing Parang every year, meron tayong investigation on flooding in Central Luzon and Metro Manila. Parang paulit-ulit. With 350 billion, 1 billion a day, sana naman meron tayong nakikita ng light at the end of the tunnel in terms of flooding na may nakikita na tayong resulta. Di ba? Nangyari na, alam ko, nagkaroon pa ng problema yun Central Luzon, Pampanga, Bulacan, tapos dito, Metro Manila. Again, ang kailangan talaga natin sundin ang master plan for flood control kung meron man. Alam ko meron problema mo kung hindi nasusunod. Kasi nga, everybody wants a piece of the flood control budget. Ang sa akin, tignan natin yung top 10 flood-prone provinces or areas. Dapat nakakonsentrate doon ang flood control budget. Tapos yung iba, bigyan na lang ng talagang kailangan. Ang nangyayari, kung titignan nyo, may imbalance Ito yung flood control, flood-prone provinces, pero yung nakakuha ng bulk nung flood control projects, yung iba wala doon. Dapat i-concentrate doon. So yan yung sa akin, dapat mag-concentrate tayo doon sa flood control. And again, kung ano yung nasa master plan, spillways, floodways, water impounding, pumping stations, dapat itong ginagawa natin ngayon with 350 billion, marami magagawang ganito kung hindi lang paghahati-hatian at hindi magiging patsi-patsi ang proyekto. Kasi pag patsi-patsi, yung tubig, mahahanapan ng butas yan kung hindi buo, maghahanap ng lulusutan yan. Ganyan ang mangyayari. Pa-follow up lang doon. Do you see DPWH lulusot sa butas ng karayom? This budget deliberation. Para silang tubig ng baha. Kung saan may butas, doon lumulusot. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, yan Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.